Martial Pick, Kabanata 4577. Lalong lumalakas habang nag-iinit ang labanan. Sa isang lugar sa kawalan, nang makita ni Luan Baifeng ang 6th Grade Masters ng Heavenly Sword Union na gustong tumakas, agad siyang nagpadala ng transmission kay Mao Zi. Ang tatlong Mountain Lords ng Profound Yang Mountain ay orihinal na nagplano na tulungan si Yu He na makuha ang 6th Grade Heaven Opening Realm na babaeng cultivator na nagngangalang Ziyan, ngunit pagkatapos matanggap ang transmission ni Luan Baifeng, agad silang nagbago ng direksyon at lumipad patungo sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, umatras si Luan Baifeng mula sa larangan ng digmaan at nagsanib puwersa ang tatlong Mountain Lords upang labanan ang kanyang orihinal na kalaban, ang Heavenly Sword Union 7 Mist Aries Heavenly Monarch, si Qi Zuan. Si Qi Zuan ay orihinal na isang mas matandang henerasyong 6th Grade Master ng Heavenly Sword Union. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa liblib na paglilinang upang makapasok sa 7th grade. Kahit na ang karamihan sa mga disipulo ng Heavenly Sword Union ay hindi alam na mayroon silang old ancestor na katulad niya. Iilan lamang sa mga nakatataas ang nakakaalam ng kanyang pag-iral. Bukod sa 7 Mist Aries Heavenly Monarch, nagkaroon din ng Heavenly Sword Union ng isa pang 6th Grade Red Sun Heavenly Monarch, si Dan Yang. Pilit na kinuha ni Zhuo Quanwei ang Heavenly Sword Union sa kanyang 7th Grade Cultivation, kaya natural na hindi niya papayagan ang dalawang ito na malayang gawin ang gusto nila. Sina Qi Zuan at Dan Yang ay walang pagpipilian kundi ang lumabas sa pag-iisa. Sa orihinal, bagamat nabigla si Qi Zuan sa mga hindi inaasahang pamamaraan ni Luan Baifeng ng kalabanan niya ito, nakakuha pa rin siya ng kaunting kalamangan. Mayroon pa siyang silid para tanungin si Luan Baifeng kung bakit niya ipinagkanulo si Zhuo Quanwei at sa halip ay sumali sa Voidland. Nang umalis si Luan Baifeng at pumalit sa kanya sina Mao Zi, Geng Qing, at Zhou Ya, hindi napigilan ni Qi Zuan na magreklamo ng mapait. Isa laban sa tatlo, at lahat sila ay 6th Grade Masters, kalimutan ang tungkol sa pakikipaglaban, magiging mahirap kahit na makatakas. Sa simula, ang paglilinang ni Mao Zi ay halos kapareho ng sa kanya sa tuktok ng 6th grade. Para naman kay Geng Qing at Zhou Ya, kahit na medyo mahina sila, hindi sila masyadong malayo. Sa palagay ko ay hindi maganda ang mga bagay-bagay para sa atin ngayon, maliban kung si Zhuo Quanwei ay namamahala na mapabagsak si Yang Kai. Halos hindi nakayanan ni Qi Zuan ang tatlong Mountain Lords ng Profound Yang Mountain at napilitang ipagtanggol lamang sa ilalim ng kanilang pinagsamang pag-atake habang palihim na nagdarasal para sa isang himala. Sa kabilang panig, pagkatapos humiwalay si Luan Baifeng sa kanyang kalaban, ang kanyang figure ay lumipad sa kawalan, gumagala sa iba't ibang larangan ng digmaan habang ipinapadala niya ang kanyang array plate ng sunod-sunod, na agad na pinapagana ang mga array na nakaukit sa mga ito. Marami siyang array plate na hawak niya at iba't ibang uri, ngunit dahil ang mga masters sa magkabilang panig ay nakikipaglaban, pinili ni Luan Baifeng na gumamit lamang ng trapping arrays o illusion arrays. Talaga, lahat ng array plate na itinapon niya ay hindi nakamamatay. Bagamat ang mga array na naka-activate mula sa array plate na ito ay hindi maaaring pumatay o makapinsala sa kalaban, at maaaring makagambala pa sa paghatol ng sarili niyang mga kaalyado, maaari nilang pansamantalang matrap ang 6th Grade Masters na ito sa lugar at pigilan silang makatakas. Pagkaraan ng ilang sandali, 8 array ang nabuo sa kawalan. Bagamat walang nakikitang figures sa loob ng mga array na ito, malinaw na naramdaman ng mga cultivators sa labas ang shockwaves at fallout na nagmumula sa loob. Malinaw, ang mga masters ng magkabilang panig na nakulong sa loob ay mahigpit na nakikipaglaban. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagpahinga si Luan Baifeng at inikat ang kanyang ulo para tingnan sina Yang Kai at Zhuo Quanwei, at nakita silang dalawa na nagpapalitan ng suntok, patuloy na nilalabas ang kanilang divine abilities at secret techniques. Bagamat dehado si Yang Kai, nagawa pa rin niyang kumapit. Matapos itong makita, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Luan Baifeng. Pagkatapos ay sumugod siya sa array sa kanyang harapan upang tulungan ang kanyang kasama na patayin ang kanyang kalaban. Ang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters ay nakulong sa isang mainit na labanan sa kani-kanilang mga kalaban, ngunit ang mga cultivator ng Heavenly Sword Union sa ibaba ng 6th Grade Heaven Opening Realm ay pinapatay ng isang panig. Ang orihinal na 300 o higit pang Heaven Opening Realm Masters ng Heavenly Sword Union ay dumanas ng malaking casualty sa ilalim ng mga kamay ng tatlong Mountain Lords ng Profound Yang Mountain. Ngayon, wala pang kalahati ng orihinal na numero ang natitira. Sa panig ng Voidland, mahigit 1,000 Heaven Opening Realm Masters ang bumuo ng isang malaking pagkubkob, nakapalibot sa lahat ng mga cultivator ng Heavenly Sword Union at patuloy na nagtutulak papasok.
Habang patuloy na lumiliit ang pagkubkob, dumarami ang nasawi sa mga cultivator ng Heavenly Sword Union. Sa ilalim ng patuloy na pagbabara ng divine abilities at secret techniques, ang Heavenly Sword Union cultivators ay sisubog sa mga ambon ng dugo sa tuloy-tuloy na bilis. Ang malaking agwat sa mga numero ay naging imposible para sa Heavenly Sword Union na ibalik ang tubig. Anuman ang kahihinatnan ng labanang ito sa huli, ang Heavenly Sword Union, isang pinakamataas na puwersa ng pangalawang klase na nagtamasa ng hindi mabilang na mga taon ng kaluwalhatian, ay titigil sa pag-iral. Sa kabilang panig ng kawalan, sina Yang Kai at Zuo Quanhui ay ikinulong sa isang mainit na paghaharap. Ito ay isang labanan sa pagitan ng high-grade Heaven Opening Realm Masters. Mawawasak ang kawalan sa tuwing magsasagupaan sila at ang kanilang larangan ng digmaan ay umaabot ng milyon-milyong kilometro. Ang kanilang world force ay patuloy na nag-aaway, na naging sanhi ng puwang na pumutok na parang sirang salamin. Ito ay totoo lalo na para sa lugar kung saan sumabog ang Heavenly Sword Palace. Isang black hole ang lumitaw doon pagkatapos ng pagsabog. Ang itim na butas na ito ay dapat na dahan-dahang nagsara sa ilalim ng pag-aayos ng sarili ng mga katangian ng world principles kung hindi ito sumailalim sa anumang panlabas na puwersa. Gayunpaman, sa ilalim ng impluwensya ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa, hindi lamang ang black hole na ito ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagsasara, ito ay lumaki pa sa halip. Isang magulong aura ng nihility ang nagmumula sa loob ng black hole. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-away si Yang Kai kay Zuo Quanhui. Ang huling beses na nag-away sila ay sa Void Territory, ngunit sa pagkakataong iyon, siya ay natalo pa rin ni Zuo Quanhui kahit na sa suporta ng Three Mountain Lords. Si Yang Kai ay napatay kaagad kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang lakas ay higit na lumampas sa isang ordinaryong 6th grade master. Bagamat nagawa niyang pilitin si Zuo Quanhui sa huli, nakaranas siya ng malaking pinsala at nalantad pa ang kanyang Sun and Moon Divine Will. Nang muli silang nag-away pagkatapos ng ilang taon, kitang-kita ang pagkakaiba ng una at sa pagkakataong ito. Ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay talagang nasa ibang antas mula sa isang mid-grade. Kahit na naabot niya ang high grade sa pamamagitan ng paghiram ng World Force, nagawa pa rin ni Yang Kai ang kapangyarihan ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master kahit papaano. Sa ibabaw, si Yang Kai ay dehado pa rin. Kung tutusin, si Zuo Quanhui ay isang veterano na 7th grade master, kaya mas nauunawaan niya ang kanyang lakas at kakayahan. Gayunpaman, tiwala si Yang Kai na halos imposible para kay Zuo Quanhui na patayin siya gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. At saka, ramdam niya ang paglaki ng kanyang lakas sa bawat paghinga niya. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay nagmula sa Starbounder Wise World Force. Kaya ang kanyang lakas ay direktang nauugnay sa pundasyon ng Starboundary. Dati, nakuha ni Yang Kai ang lakas ng 7th grade at agad na winasak ang Heavenly Sword Palace sa tulong ng mga Great Emperor na pumasok sa Starboundary, na naging sanhi ng pagkamatay ng hindi mabilang na Heavenly Sword Union Cultivator. Kailangang malaman na ang World Force na inilabas ng bawat Heaven Opening Realm Master na namatay ay magpapalakas sa paglago ng World Tree, na magpapatibay naman sa pundasyon ng Starboundary. Ang mas maraming Heavenly Sword Union Heaven Opening Realm Masters na namatay, mas maraming enerhiya ang maaaring ibalik ng World Tree sa Starboundary, at sa gayon ay lalo pang magpapatibay sa pundasyon nito. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit naging mas kumpiyansa si Yang Kai habang lumalaban siya. Sa Starboundary bilang kanyang backer, nagkaroon siya ng walang katapusang supply ng enerhiya, maliban kung ang Starboundary ay sumabog at gumuho. Malinaw, hindi ito napapansin ni Zuo Quanhui. Sa simula, si Yang Kai ay halatang mas mahina kaysa sa kanya, ngunit sa paglipas ng panahon, si Yang Kai ay naging mas malakas, sa lalong madaling panahon ay halos katumbas niya sa lakas. Ang World Force na nagbabanggaan sa divine abilities at secret technique ng isa't isa ay ang pinakamahusay na indikasyon ng pagbabagong ito. Unti-unting bumagsak ang kumpiyansa ni Zuo Quanhui. Naisip niya na dahil wala si Zhu Jiuyin dito, ang tagumpay ay nasa kanyang kamay, ngunit hindi sumagi sa isip niya na may mangyayaring ganito. Damang-dama ni Zuo Quanhui ang kanyang miniature universe na nanginginig sa tuwing sila ay mag-aaway. Bagamat hindi ito malaking bagay, nangangahulugan ito na may lakas si Yang Kai para banta siya. Ang tanging bagay na maaaring ikagalit ni Zuo Quanhui sa ngayon ay hindi narating ni Yang Kai ang realm na ito sa pamamagitan ng masipag na paglinang sa sarili, kaya hindi perpekto ang kanyang kontrol. Ito ay katulad ng isang bata na may hawak na malaking talam na tumitimbang ng ilang dosenang kilo. Bagamat matalim at nakakamatay ang talam, hindi ito mahawakan ng maayos ng bata. Gayunpaman,
Nahihirapan siyang harapin ang space principles ni Yang Kai. Hindi sila nakita ni Zuo Quanhui na ganoon kahirap noong si Yang Kai ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit ngayong naabot na ni Yang Kai ang lakas na katumbas ng lakas ng isang 7th grade Master, talagang nahirapan na siyang hawakan ang Dao of Space. Si Yang Kai ay lilito at mawawala ng walang bakas, madalas na lumilitaw mismo sa kanyang pinakawalang pagtatanggol na sulok at pagkatapos ay itinutulak ang kanyang sibat ng walang kaunting awa. Imposibleng bantayan ang mga pag-ataking ito. Paminsan-minsan, magagawa niyang matukoy ng maaga ang posisyon ni Yang Kai at maglunsad ng banal na kakayahang aatake sa kanya, ngunit si Yang Kai ay mawawala na parang multo. Ang paggamit ni Yang Kai ng Space Principles ay halos umabot na sa pagiging perpekto. Naging solemn na ang ekspresyon ni Zuo Quanhui habang lumalakas ang World Force ni Yang Kai. At sa patuloy na pagtaas ng kanyang lakas, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagnanasang umatras sa kanyang isipan. Wala akong pagpipilian kundi ang aminin na labis kong minamaliit ang master ng Voidland. Gaya nga ng sinabi niya, isang maling pagpili ang gumawa ng mga kaaway sa kanya sa Great Territory na ito. Ngunit kung wala siya rito, saan siya makakalaban ni Yang Kai? Hindi siya makakalaban sa Void Territory, dahil mas disadvantageous iyon para sa kanya na may dalawang Divine Spirit na nakatago sa mga anino. Higit pa rito, hindi pa rin ginagamit ni Yang Kai ang kanyang Sun and Moon Divine Will. Isa itong divine ability na nakasugat sa kanya noon, kaya napakalaki ng kapangyarihan nito. Ang labanan ay kasing ganda ng natalo. Hindi matalinong manatili pa rito. Mas mabuting umatras muna at magplano kung ano ang susunod na gagawin. Bagamat si Zuo Quanhui ang nagpasya, napakahirap na tumakas mula sa isang taong bihasa sa Dao of Space. Habang nag-aaway silang dalawa, ginamit din ni Yang Kai ang kanyang Space Principles para gawing malapot ang paligid, na parang nakulong sila sa isang latian. Kung mayroon mang ibang 7th grade Heaven Opening Realm Master, kahit na ang cultivation ng kabaligtaran ng partido ay mas mataas kaysa sa kanya, kumpiyansa si Zuo Quanhui na makakatakas siya, ngunit kapag nakaharap kay Yang Kai, wala talaga siyang ganoong tiwala. Biglang kumalat ang pagbabago-bago ng isa pang miniature universe. Ito ay ang 7 Mist Aries Heavenly Monarch mula sa Heavenly Sword Union, na namatay sa ilalim ng pagkubkob ng 3 Mountain Lords. Naging madilim ang mukha ni Zuo Quanhui. Lalong magiging mahirap ang sitwasyon kapag sunod-sunod na bumagsak ang kanyang 6th grade Heaven Opening Realm Subordinate. At kapag ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ng Voidland ay makikipagsanib puwersa kay Yang Kai, siya ay mapapahamak. Hindi na nang ahas na mag-alinlangan pa, ibinaling ni Zuo Quanhui ang kanyang ulo patungo sa direksyon ng black hole. Dahil ang mga bagay-bagay ay dumating sa ito, maaari ko na lamang makipagsapalaran. Alam man o hindi, nagsimulang gumalaw ang kanyang katawan patungo sa black hole. Sinundan siya ni Yang Kai na parang anino habang ang kanyang Asher Dragon Spear ay tumulak palabas, na nagpakawala ng World Force sa mga pagsabog sa buong kawalan. Ang mga shockwaves mula sa labanan sa pagitan ng dalawa ay naging sanhi ng paglawak ng black hole habang ang magulong enerhiya ay naging mas siksik. Zuo Quanhui, mamamatay ka ngayon. Habang sumisigaw si Yang Kai, naramdaman niyang biglang tumaas ang kanyang lakas. Ang pagtaas na ito ay mas malaki kaysa sa dati, na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman na parang siya ngayon ay kapantay ng Zuo Quanhui. Nang walang pag-aalinlangan, ang sigaw ng Golden Crow ay umalangaw habang ang isang Great Sun ay tumalon, na nagbibigay liwanag sa kawalan. Golden Crow Casting Sun. Sa sandaling iyon, ang figure ni Zuo Quanhui ay tila nagyelo saglit. Agad na nagningning ang mga mata ni Yang Kai nang makita ito. Agad niyang itinulak ang sibat na may Great Sun sa dulo nito diretso sa Zuo Quanhui nang walang sandaling paghinto. Nabasag ang espasyo sa ilalim ng pag-ataking ito, at gayon din ang figure ni Zuo Quanhui. Habang sumasabog ang Great Sun, malabong naramdaman ni Yang Kai na parang may nabasag siya, ngunit hindi niya maisip kung ano iyon. At bago pa niya ito maisip, isang malakas na alon ng espada ang bumaril sa kanya. Agad niyang itinaas ang kanyang sibat upang harangan ang paparating na pag-atake. Sa sumunod na sandali, nilunod ng marahas na enerhiya si Yang Kai, na nagpalipad sa kanya ng 10,000 kilometro pabalik. Marshall Peak, Kabanata 4578. Territory Gate. Ang sigla ni Yang Kai ay nasa kaguluhan habang ang kanyang miniature universe ay nanginginig. Talagang nakakatakot ang all-out counterattack ni Zuo Quanhui. Hindi man lang nakita ni Yang Kai kung paano nagawang iwasan ni Zuo Quanhui ang kanyang unang sibat. Masasabi lamang na ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay talagang lampas sa sentido komon.
Matapos mabilis na patatagin ang sarili, muling tumangala si Yang Kai bago lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Ang figure ni Zuo Quanwei ay tuwid na nakatayo bilang isang espada sa harap ng higanteng black hole, at sa tabi niya ay may ilan pang mga figure. Sila ay sina Ziyan, Yin Xinjiao, at ilang iba pang 6th grade masters. Matapos siyang itaboy, nagkaroon pa rin ng lakas ang matandang aso na si Zuo Quanwei para iligtas ang kanyang mga pinagkakatiwalaang nasasakupan. Sa sandaling ito, si Ziyan at ang iba pa ay nasa estado ng pagkabigla. Gumastos sila ng malaking lakas sa kani-kanilang laban. Higit pa rito, natrap sila ng array plates ni Luan Baifang. Kung hindi sinira ni Zuo Quanwei ang arrays at nailigtas sila, namatay na sana sila dito, nagkalat ang mga labi nila sa kawalan. Ngayong nakatayo na sila sa tabi ni Zuo Quanwei, sa wakas ay nakaramdam sila ng seguridad. Nang tumingin sila sa paligid, puno ng kalungkutan ang kanilang mga mata. Ang Heavenly Sword Palace ay matagal nang nawasak, at ang Heaven Opening Realm Masters ng Heavenly Sword Union ay dumanas ng hindi mabilang na casualty. Bagamat may natitira pang mahigit 100 katao na matiig ang kumapit, ilang sandali na lamang ay matatalo na sila at mapatay. Marahas na nanginginig ang mga labi ni Red Sun Heavenly Monarch habang namumula ang kanyang mukha. Tapos na ang Heavenly Sword Union. Ang Heavenly Sword Union, na maluwalhating nakatayo sa hindi mabilang na henerasyon, ay ganap na nawasak pagkatapos ng labanang ito. Naramdaman ni Danyang na parang may pinuputol na kutsilyo sa kanyang puso. Bagamat naiinis siya sa katotohanang kinaladkad ni Zuo Quanwei ang Heavenly Sword Union sa gulo na ito, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Para sa mabuti o masama, siya at si Huang Mao ay nailigtas ni Zuo Quanwei, kaya hanggat maaari silang makatakas sa kanilang buhay sa oras na ito, sa kanilang 6th grade cultivation, maaari pa rin silang magkaroon ng pagkakataon na makabalik sa hinaharap. Hanord Master, biglang tumingin si Ziyan sa baywang ni Zuo Quanwei na may lungkot sa mukha. Labi sa kanyang pagkabigla at pagkadismaya, nagkaroon ng madugong butas sa katawan ni Zuo Quanwei na napapaligiran ng nagngangalit na Golden Crow True Fire. Nasyugatan talaga si Master. Hindi makapaniwala si Ziyan sa kanyang mga mata. Sinaktan ni Yang Kai ang kanyang Hanord Master noong huling beses na lumaban sila sa Void Territory, ngunit iyon ay dahil masyadong pabaya si Zuo Quanwei, at nakipagsanib puwersa si Yang Kai sa dalawa pang 6th grade masters. Ibang-iba ang sitwasyon kumpara ngayon noong nasugatan siya sa one-on-one fight. Nakakagulat isipin na ganito kalakas si Yang Kai. Mukhang hindi narinig ni Zuo Quanwei ang pag-aalala ni Ziyan habang nakatingin lang siya ng walang pakialam kay Yang Kai mula sa ilang libong kilometro ang layo. Nakatingin din sa kanya si Yang Kai, ang kanyang tingin ay dahan-daang bumababa sa dagwang sugat habang ang isang malaking ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Lumalabas na si Zuo Quanwei ay hindi nakalabas na ganap na hindi nasaktan mula sa kanilang huling sagupaan. Ngayon lang, gumamit si Zuo Quanwei ng ilang uri ng hindi kilalang pamamaraan upang maiwasan ang kanyang nakakatakot na welga, habang sabay na tinataboy siya at iniligtas si Ziyan at ang iba pa. Naisip ni Yang Kai na may malaking agwat pa rin sa pagitan niya at ni Zuo Quanwei, ngunit sa hitsura nito, malaki ang binayaran ni Zuo Quanwei para makamit ito. Tuwang-tuwa si Yang Kai, bagamat hindi niya nagawang patayin si Zuo Quanwei sa suntok na iyon, kung maaari niyang masugatan siya ng seryoso, hindi pa siya ganoon kalayo para patayin siya. Itinaas ang kanyang Asher Dragon Spear, tumingin si Yang Kai kay Zuo Quanwei na may mapanghamong ekspresyon sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Zuo Quanwei at walang pakialam na sinabi. Pagbabayaran ka ng monarch na ito ng 100 beses para sa regalo na ibinigay mo sa akin ngayon. Ngumisi si Yang Kai, hindi mo na kailangang maghintay, ayusin natin ang sama ng loob ngayon. Tingnan natin kung mamamatay ka o mamamatay ako. Dahan-daang umiling si Zuo Quanwei bilang tugon. Dumating pa ang oras. Pagkasabi nito, tumalikod siya at nilaslas ang kanyang espada patungo sa black hole sa likod niya. Napatulala si Yang Kai sa nakita nito. Hindi niya lubos na maunawaan ang ginagawa ni Zuo Quanwei, ngunit katutubo niyang naramdaman na may mali. Sa sumunod na sandali, biglang lumawak ang black hole sa ilalim ng impluwensya ng 7th grade Heaven Opening Realm World Force na bumubuhos mula sa sword strike na ito. Ipinatawag ni Zuo Quanwei ang kanyang lakas ng walang pag-aalinlangan, pinaikot ito sa ilang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa tabi niya bago sumabak. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai sa gulat. Nililigawan ba niya si kamatayan? Ang itim na butas na iyon ay puno ng kalituhan at kaguluhan. Kahit na siya ay isang 7th grade master, imposibleng makahanap siya ng paraan palabas kapag nakapasok na siya sa loob. Maaga o huli, siya ay mawawala sa void crack at magdurusa ng mas masahol pa sa kamatayan.
Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam si Yang Kai ng kakaibang aura mula sa black hole. Ito ay hindi isang aura ng kawalang hiyaan at kaguluhan, ngunit sa halip ay isang bakas ng kapangyarihan ng mga bituin. Sinusubukan niyang tumakas. Sumigaw si Yang Kai sa galit. Sa tingin mo saan ka pupunta? Itinulak ang kanyang space principles ng baliw, itinulak niya ang kanyang sibat pasulong, diretso sa black hole. Nakarinig si Yang Kai ng mahinang pag-ungol habang binawi niya ang kanyang sibat at nakita niyang tumutulo ang dugo mula sa dulo ng kanyang sibat. Magkagayunman, si Zuo Quanhui at ang iba ay wala kahit saan, at hindi alam kung sino ang nasugatan ng sibat na iyon. Nakatayo sa harap ng black hole, naging seryoso ang tingin ni Yang Kai habang maingat niyang sinusuri ito sandali. Nang sumunod na sandali, nagngangalit siya sa galit at sumigaw. Isang territory gate. Nabuo ang black hole na ito dahil sa pagsabog ng Heavenly Sword Palace, at kasama ng patuloy na pag-atake, ang void sa rehiyong ito ay ganap na nabasag, na talagang nagresulta sa pagbuo ng territory gate na konektado sa isa pang Great Territory. Ang mukha ni Yang Kai ay naging sobrang madilim. Talagang hinayaan niyang makatakas si Zuo Quanhui, kahit na nagkaroon siya ng magandang pagkakataon sa harap niya. Kanina, sinadya ni Zuo Quanhui na tumayo sa harap ng black hole na ito para akitin siyang umatake gamit ang kanyang sibat kahit nasa kapinsalaan ng malubhang pinsala. Sa oras na iyon, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na may nabasag ang kanyang sibat. Gayunpaman, ang mabilis na pag-atake ni Zuo Quanhui ay nagpalipad sa kanya ng libu-libong kilometro ang layo, kaya't si Yang Kai ay walang oras upang maingat na imbestigahan ito. Nabasag ko yata ang territory barrier noong oras na iyon. Hinikayat niya ako na salakayin siya sa panganib ng sarili niyang buhay para mahiram niya ang aking space principles. Bagamat si Zuo Quanhui ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, hindi siya bihasa sa Tao of Space, kaya kahit na siya mismo ang kumilos, maaaring hindi niya ito makamit. Sa kabilang banda, kaya ni Yang Kai. Alam niya na hindi siya makakatakas kay Yang Kai, na bihasa sa Tao of Space, kaya ang tanging paraan para makalabas ay ang humiram ng lakas ni Yang Kai para basagin ang territory barrier at lumikha ng bagong territory gate patungo sa isa pang Great Territory. Kung ito ay ang nakalipas na Yang Kai, maaaring hindi niya ito magagawa. Kung tutusin, hindi sapat ang kanyang cultivation. Gayunpaman, ang pagsabog ng Heavenly Sword Palace ay nagresulta sa pagbuo ng isang mahinang lugar sa territory barrier, na dapat sana ay nagsara kaagad pagkatapos ngunit dahil sa matinding labanan sa pagitan ng dalawa, hindi lamang nito tinatakan ang sarili nito, lumawak ito, na naging posible para mangyari ito. Ang tamang mga kondisyon at ang tamang tao na may tamang timing ang naging posible. Kung kulang man ang isang kadahilanan, hindi ito magiging posible. Ang katotohanan na si Zuo Quanhui ay nakabuo ng ganoong plano at nakahanap ng isang linya ng buhay kahit na sa ganoong desperado na sitwasyon ay isang patunay sa kanyang mayamang kaalaman at karanasan. Isa talaga siyang matandang Zorro. Ang mga ngipin ni Yang Kai ay malapit nang mabali sa lahat ng pagngangalit. Hinawakan niya ang Asher Dragon Spear ng napakahigpit na ang mga ugat sa kanyang kamay ay umuumbok. Bagamat napuno siya ng ayaw, hindi niya nagawang maglunsad ng pagtugis. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay salamat sa World Force na hiniram mula sa Star Boundary, kaya kapag hinabol niya sila at umalis sa Great Territory na ito, mawawala sa kanya ang boost na iyon. Sa oras na iyon, hindi banggitin ang bigla ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan sa 7th grade, ang kanyang orihinal na 6th grade cultivation ay masyadong maubos para magamit. Naubos na ni Yang Kai ang kanyang lakas bago humiram ng World Strength at hindi pa nakakabawi. Maawa, pakiusap. Handa akong sumuko, handa akong sumuko. Handa akong sundin ang mga utos ng Voidland mula ngayon. Sa gitna ng kaguluhan, maririnig ang pagmamakaawa ni Firm Gold Heavenly Monarch mula sa malapit. Matapos itaboy ni Zuo Quanhui si Yang Kai, kahit na nagawa niyang iligtas ang ilan sa kanyang mga nasasakupan, hindi niya nakuha lahat. Bukod kina Ziyan, Pei Wenzuan, at Yin Xinjiao, sinama lang niya ang Red Sun Heavenly Monarch at Wang Mao ng Heavenly Sword Union. Si Ziyan na lang ang natitira niyang disipulo, kaya kahit anong mangyari, hindi niya ito mapapansin. Si Pei Wenzuan at Yin Xinjiao ay parehong mga disipulo sa Cave Heaven, kaya hindi rin niya sila maiiwan. Kung hindi, kahit na nagawa niyang makatakas ngayon, hindi siya pababayaan ng Myriad Demons Heaven at Zuan Yuan Cave Heaven. Tinulungan lang niya sina Danyang at Wang Mao ng Heavenly Sword Union dahil maginhawa ito. Para naman sa natitirang Jingang, Kang Yan, at Liang Sei ng Heavenly Sword Union, Zuo Quanhui, wala siyang magawa tungkol sa kanila at wala siyang pagpipilian kundi ang talikuran sila.
Ngayong nakatakas na si Zuo Quanhui at halos nabura na ang Heavenly Sword Union, paano pa magkakaroon ng lakas ng loob si Jin Gang at ang iba pa na lumaban? Nang marinig ang kanyang kahilingan, hindi mapigilan ni Mao Zi at ng iba pang nakapaligid sa kanila na pabagalin ang kanilang pag-atake. Umatras pa nga si Mao Zi at lumingon kay Yang Kai na may pagtatanong. Ang 6th Grade Heaven Opening Realm Master ay itinuturing na isang makapangyarihang puwersa sa 3,000 mundo. Bagamat kasalukuyang may mahigit 20 ganoong master sa Voidland, walang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng ilan pa. Kung mas maraming masters ang isang puwersa, mas magiging matatag ang kanilang pundasyon. Hindi masabi ni Mao Zi kung ano ang iniisip ni Yang Kai, ngunit mahina niyang naramdaman na hindi dapat tanggihan ni Yang Kai ang ganoong magandang pagkakataon. Sa kanyang pagtataka, malamig na tumingin si Yang Kai at sumigaw, nang walang sandali ng pag-aalinlangan o awa. Patayin sila. Tumibok ang puso ni Mao Zi, ngunit muli siyang sumali sa labanan ng walang anumang pagkaantala, pinalabas ang kanyang divine abilities at inatake ang Jin Gang kasama ng lahat, na naging dahilan upang ang huli ay magmura at magreklamo ng walang tigil. Nagmamadaling lumapit si Luan Baifeng at tumabi kay Yang Kai, nagtanong sa mahinang boses. Kahit ano paman, ang tatlong iyon ay 6th grade masters. Hindi ba't nakakaawa na patayin na lang sila? Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai. Sino man na marunong lang mangbuli sa mahihina habang nanginginig ng pabor sa malakas ay magkakaroon lang ng lakas ng loob ng isang daga, ano ang silbi ng pagpapanatiling buhay ng ganoong basura? Higit pa rito, kung ang 6th Grade Heaven Opening Realm Master ay sumubok na magrebelde, sino ang makakapidyo sa kanila? Kung mayroon pa akong mga pahina sa aking loyalty list, wala akong pakialam na panatilihin itong buhay, ngunit ngayon na ang lahat ng 9 na pahina ay ganap na napuno, walang lugar upang isulat ang kanilang mga pangalan, maliban kung aalisin ko syempre ang iba. Namula ang mukha ni Luan Baifeng. Nagmumungkahi lang ako, kung gusto mo silang patayin, ikaw ang bahala. Masasabi ni Luan Baifeng na si Yang Kai ay nasa isang napakarumi na mood, kaya hindi na siya nagsalita pa, baka masaktan siya kahit papaano. Gayunpaman, nakita pa rin niya na medyo ikinalulungkot niya ito. Ang tatlong iyon ay 6th Grade Heaven Opening Realm Masters, mas mabuting itapon sila sa Black Territory bilang mga or slave kaysa patayin na lang sila dito. Siya ay namamahala sa Black Territory sa loob ng maraming taon at palaging interesado sa pagkuha ng lahat ng uri ng Heaven Opening Realm Masters na itinulak sa dulo ng kanilang mga lubad. Hindi niya sinusubukang humingi ng pasensya para kay Jin Gang at sa iba pa, instinct lang niya na makakuha ng lakas tao. Kahit sinong Heaven Opening Realm Master na magagamit niya ay isang or slave lang sa kanyang paningin. Gayunpaman, kung gusto niyang Kai na isuko niya ang kanyang posisyon sa loyalty list, imposible ito. Kapag may nakapasok na sa loyalty list, siya ay magiging alipin magpakailanman, maliban kung mabubure ang kanyang pangalan. At ang pagkakaroon ng kanyang pangalan ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, pagkatapos niyang bigyan ito ng isa pang pag-iisip, napagtanto niya na ang kasalukuyang sitwasyon ng Black Territory ay ibang-iba sa dati. Si Yang Kai ay maaaring pumunta ng malalim sa Black Territory at ibalik ang Or Stars sa akin, kaya hindi mahalaga kung mayroon siyang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters o wala. Paano ang mga lalaking iyon? Hindi naman natin kailangang patayin silang lahat, diba? Lumingon si Luan Baifeng para tingnan ang natitirang puwersa ng Heavenly Sword Union. Lahat sila ay nasa ilalim ng 6th grade, kung sanayin natin sila ng kaunti, magiging magaling sila sa pagmimina at magiging madaling kontrolin. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ipaubaya ko sila sa iyo. Sa anumang kaso, wala nang maraming Heaven Opening Realm Masters na natitira mula sa Heavenly Sword Union, kaya patayin man nila sila o hindi ay hindi mahalaga. Kung gusto ni Luan Baifeng ang mga ito, maaari lang niyang ibigay ang mga ito sa kanya. Nakagawa siya ng maraming magagandang kontribusyon sa digmaang ito, at kung hindi niya itinaya ang kanyang buhay para iligtas sina Hehe at Lanzon, tiyak na nakakuha si Zuo Quanhui ng ganap na kalamangan sa Voidland. Agad na sumilay ang isang matingkad na ngiti sa mukha ni Luan Baifeng. Maraming salamat, Master. Martial Pick, Kabanata 4599. Bitag ng matandang aso. Kukunin pa lang ni Luan Baifeng ang natitirang Heaven Opening Realm Masters ng Heavenly Sword Union ng biglang, ang aura ng 6th Grade Heaven Opening Realm ay sumabog mula sa loob ng malaking encirclement na nabuo ng 1,000 Voidland Heaven Opening Realm Masters. Kaagad pagkatapos, isang figure na nababalutan ng Demon Chi ang bumagsak sa mga layer ng blockade at nagmamadaling lumabas, na nagpadala ng maraming Heaven Opening Realm Masters na bumagsak sa proseso. Nanlaki ang magagandang mata ni Luan Baifeng sa pagtataka nang makita ito.
Paglusot sa panahon ng labanan. Alam na alam ni Luan Baifeng kung gaano karaming 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang mayroon sa Heavenly Sword Union. Total, ilang taon na siyang nandoon at kilala silang lahat tulad ng likod ng kanyang kamay. Ngunit sa sandaling ito, may nakalusot sa 6th grade sa matinding labanang ito. Napailing si Luan Baifeng, at bumagyo sa kanyang puso. Sa martial daw, ang kakayahan, pagkakataon, at tadhana ay kailangan lahat. Sa ibaba ng Heaven Opening Realm, kadalasang makakalusot ang mga cultivators sa mas mataas na kaharian sa ilalim ng matinding pressure, na nagpapahintulot sa kanila na ibalik ang mga desperado na sitwasyon sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kaaway na orihinal na mas malakas kaysa sa kanilang sarili. Ito ay kilala bilang breaking through sa labanan. Kalimutan ang tungkol sa iba, si Luan Baifeng mismo ay nakaranas nito minsan. Hindi niya maalala kung ilang taon na ang nakalipas, ngunit sa oras na iyon, nasa Saint King Realm lang siya. Walang humpay na humabol sa kanya ang isang lalaking nagnanasa sa kanyang kagandahan at gustong gumawa ng karumal-dumal sa kanya. Hindi pa rin nakatakas si Luan Baifeng mula sa lalaking iyon kahit na tumakas ng isang buwan. Gayunpaman, sa isang malupit na labanan, bigla siyang nakapasok sa Origin Returning Realm sa isang sandali ng buhay at kamatayan at natalo ang sadistang bastard na iyon. Malinaw niyang naalala na pinutol niya ang lahat ng mga paa ng bastos na iyon, pinutol ang kanyang pagkalalaki, binalatan ang kanyang balat mula sa kanyang mga kalamnan at pinahirapan siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi bago siya tuluyang namatay. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya alam ang pangalan ng bastos na iyon, tanging mga iyak at pakiusap niya lang ang naaalala niya bago ito mamatay. Ang kanyang nakakaawang pagmamakaawa ay musika sa kanyang pandinig at tunay na hindi malilimutan. Gayunpaman, minsan lang siya nakalusot ng ganito sa sarili niyang landas ng paglaki, at siya ay isang mapagmataas na anak ng langit. Kung hindi, hindi siya makakarating sa 6th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, ang isang taong may kakayahan na tulad niya ay minsan lang nakalusot ng ganito sa isang mas mababang realm, kaya't maiisip na lamang ng isang tao kung gaano pambihira ang ganitong karanasan. Para lang din ito sa kaharian sa ibaba ng Heaven Opening Realm. Kapag ang cultivation ng isang tao ay nakalusot na sa Heaven Opening Realm, kakailanganin niya ng oras at akumulasyon higit sa lahat para sumulong pa. Halos imposible para sa sinumang Heaven Opening Realm Master na makalusot dahil sa isang buhay o kamatayang labanan, dahil kahit na nakakuha sila ng ilang mga insight sa panahon ng krisis na iyon, isulong lamang nito ang kanilang estado ng pag-iisip o pangunawa, hindi ang kanilang grado. Ngunit ngayon, personal niyang nasaksihan ang isang 5th grade Heaven Opening Realm Master na sumulong sa 6th grade sa ganoong krisis. Ito ay dumating bilang isang malaking sorpresa sa kanya. Ito ang alagad ng Myriad Demons Heaven na iyon. Nagningning ang magagandang mata ni Luan Baifeng nang magkaroon siya ng matinding interes sa taong ito. Kung ang gayong tao ay mahuli at maingat na susuriin, maaari siyang makakuha ng ilang mga benepisyo. Pupuntahan ko siya, sinabi ni Luan Baifeng bago sumugod. Malinaw na nakasulat sa mukha niya ang pagkainip, na para bang may mapapalampas siyang magandang bagay kung mahuhuli siya ng sandali. Ngunit sa sandaling iyon, isang sibat ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Napalingon si Luan Baifeng sa gulat at nakita si Yang Kai na nakatitig sa Myriad Demons Heaven na disipulo na kakapasok lang sa 6th grade Heaven Opening Realm, ng tahimik. Kahit na ang lalaki ay sumugod sa bagong tatag na territory gate at nawala, si Yang Kai ay hindi nagpakita ng tanda ng pagpigil sa kanya. Bagamat madali niyang mapipigilan ang lalaking ito sa kanyang kasalukuyang lakas ng high grade Heaven Opening Realm at sa kanyang kahusayan sa Dao of Space, hindi pa rin siya kumikilos. Napakurap-kurap si Luan Baifeng sa kanyang magagandang mata sa pagkalito, hindi maintindihan kung ano ang ginagawa ni Yang Kai. Gayunpaman, ang intensyon ni Yang Kai na buhayin ang lalaking ito ay napakalinaw, kaya paanong hindi niya ito makikita. Isang napakalakas na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Luan Baifeng habang pinaikit niya ang kanyang mga mata. Kung hindi ka pupunta ngayon, walang maiiwan sa mga disipulo ng Heavenly Sword Union. Walang pakialam na sabi ni Yang Kai, binawi ang kanyang Asher Dragon Spear. Agad na inikat ni Luan Baifeng ang kanyang ulo at nakita na ang Heaven Opening Realm Masters ng Heavenly Sword Union ay nasa kanilang mga huling paa. Hindi na siya nakapagpaliban pa kaya agad siyang sumugod at sumigaw para pigilan ang mga tao ng Voidland. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa tatlong 6th grade Heaven Opening Realm Master bago ang kanyang figure ay nag-iwan ng mahabang guhit ng liwanag habang siya ay bumaril patungo sa kanila, itinutulak ang kanyang sibat. Ang mga mata ni Jin Gang, na nagpupumiglas pa rin sa pintuan ng kamatayan, ay biglang nanlaki habang tulala siyang nakatayo doon. Tumingin siya sa ibaba at napansin na may isang malaking butas na lumitaw sa kanyang dibdib.
Ang kanyang puso ay na-eviscerated at ang kanyang sigla ay tumagas na ngayon. Bago siya makabawi mula sa kanyang pagkabigla, isang serye ng mga divine abilities ang bumagsak sa kanya mula sa lahat ng panig, na agad na naging ambon. Ang iba pang dalawang larangan ng digmaan ay hindi naging mas mahusay. Si Kang Yan at ang 6th grade Heaven Opening Realm Master na nagngangalang Liang Se ay pagod na, kaya paano nila malalampasan ang lakas ng sibat ni Yang Kai? Hindi pa banggitin, kinubkob sila ng 4 o 5 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa ngayon. Ang tatlong kaaway na 6th grade Masters ay sunod-sunod na namatay, at ang kanilang napakalaking world force ay agad na kumalat sa kawalan. Sa kanilang pagkamatay, unti-unting hamupa ang shockwaves ng matinding labanan. Sa kabilang panig, sinakop din ni Luan Baifeng ang larangan ng digmaan ng mga cultivator sa ibaba ng 6th grade. Wala nang natitirang Heavenly Sword Union cultivator, 70 o 80 lang. Sa labanang ito, ang Heaven Opening Realm Masters ng Heavenly Sword Union ay dumanas ng napakaraming casualty. 5 6th grade Masters ang namatay, habang ang mga casualty sa ibaba ng 6th grade ay nasa daan-daan. Ang pagkamatay ng napakaraming Heaven Opening Realm Masters ay naging sanhi ng paglaki ng World Tree na umabot sa hindi maisip na antas. Sa Star Boundary, ang napakalaking canopy na mahigit 100,000 metro ang taas ay nakaharang na ngayon sa araw sa isang malawak na lupain. Maaari pang ang makita ng isa ang matayog na higanteng puno ng malinaw mula sa milyon-milyong kilometro ang layo sa kawalan. Bumawi ka sa abot ng iyong makakaya. Makalipas ang 2 oras, sundan mo ako para tugisin ang kalaban. Utos ni Yang Kai bago agad umupo ng naka-cross-legged at pinutol ang kanyang koneksyon sa Star Boundary. Alam niyang tamaan ang isang patay na ahas upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Nagawa niyang masaktan si Zuo Quanhui ng napakahirap, kaya kung hahayaan niya itong makatakas muli, mas mahirap para sa kanya na patayin siya sa susunod. Sa huling pagkakataong tumakas siya, bumalik si Zuo Quanhui kasama ang Heavenly Sword Union sa ilalim ng kanyang utos. Sino ang nakakaalam kung babalik siya na may dalang Earthly Sword Union, o isang bagay sa susunod? Hindi mahalaga kung saang Great Territory na ito humantong sa Territory Gate, o kung anong uri ng mga panganib ang maaaring makaharap nila sa kanilang pagpunta doon, determinado si Yang Kai na patayin si Zuo Quanhui. Ang 7th grade Heaven Opening Realm cultivation ni Yang Kai ay mabilis na nagsimulang umatras tulad ng isang impes na lobo. Kahit na siya ay nakahanda sa pag-iisip at alam na ang kanyang paglilinang ay babagsak kapag naputol na niya ang kanyang koneksyon sa Star Boundary, hindi pa rin niya lubos na natiis ang backlash. Pagkatapos lamang niyang umubo ng isang subo ng dugo ay bumuti na ang pakiramdam niya. Ang kanyang cultivation ay bumalik sa 6th grade Heaven Opening Realm, at maging ang kanyang miniature universe ay ganap na baog dahil ang kanyang world force ay bumagsak sa ilalim. Lihim siyang natuwa na hindi niya agad hinabol si Zuo Quanhui dahil hindi niya matatalo ang sinumang Heaven Opening Realm Master sa kanyang kasalukuyang estado. Paano matatawag na Heaven Opening Realm Master ang isang tao sa Heaven Opening Realm na walang world force? Matapos uminom ng malaking bilang ng Heaven Opening Pills, ang tuyong miniature universe ni Yang Kai sa wakas ay nakatanggap ng ilang pagkain at dahan-daang nabawi ang world force nito. Ang maikling 2 oras ay halos hindi sapat para ibalik ni Yang Kai ang kanyang lakas sa kanyang sukdulan, ngunit ang oras ay wala sa kanyang panig. Nauna na si Zuo Quanhui, kaya kung hindi niya siya hahabulin ngayon, hindi niya masisilayan ang kanyang anino. Dahan-daang tumayo si Yang Kai at huminga ng mahaba at malalim habang tumangala. Ang 22 na 6th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Voidland ay nagtipon sa paligid niya, kasama ang Heaven's Revelation at Wondrous Pill. Naramdaman na ni Yang Kai ang kanilang mga aura noong hinihiram niya ang World Force mula sa Star Boundary, kaya hindi na siya nagulat sa hitsura nila rito. Gayunpaman, dahil ang 8 Great Emperor ay ibinuhos dati ang kanilang World Force sa Star Boundary upang pahintulutan si Yang Kai na humiram ng higit na kapangyarihan, ang kanilang kasalukuyang kalagayan ay halos katulad ng sa kanya. Ang kanilang mga aura ay mahina at sila ay malamang na nasa mas mababa sa 40% ng kanilang peak. Bahagyang tumango si Yang Kai sa dalawa. Ang Iron Blood Great Emperor, si Zhon Wuhen, sa kabilang banda, ay pinalaki si Yang Kai mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nang makita niya ang nagniningning na mga mata ni Yang Kai, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka. May nakuha ka ba? Malumanay na tumango si Yang Kai. Iniligtas ako nito nang hindi bababa sa 500 taon ng paglilinang. Naabot ni Yang Kai ang 7th grade Heaven Opening Realm sa maikling panahon sa pamamagitan ng paghiram ng lakas ng Star Boundary.
Bagamat ang kanyang koneksyon sa Star Boundary ay naputol at ang kanyang paglilinang ay umatras pabalik sa 6th grade ngayon, hindi ito tulad ng wala siyang napala. Ang kanyang 6th grade Heaven Opening Realm Foundation ay lubos na napalakas dahil dito, ngunit dahil hindi pa rin nabawi ng kanyang miniature universe ang world force nito, hindi siya nakapagpakita ng labis na lakas sa ngayon. Sa sandaling mabawi niya ang kanyang world force, naniniwala si Yang Kai na magiging mas malakas siya kaysa dati. Ang ganitong uri ng pakinabang ay hindi mas mababa kaysa noong pumasok siya sa Divine Armament World. Higit pa rito, naranasan niya mismo ang lakas ng high-grade Heaven Opening Realm, na magiging malaking tulong sa kanya kapag sumulong siya sa 7th grade sa hinaharap. Iyan ay kahanga-hanga. Tumanggo si Zhang Wuhen bilang pagsang-ayon, kahit na nakaramdam siya ng kaunting inggit. Nagtataka na nagtanong ang boss ng World Great Emperor. Kung maaari kang humiram ng kaunting lakas ng ilang beses pa, hindi ka ba makakahakbang ng direkta sa 7th grade? Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at nagpaliwanag. Huwag mong pag-usapan ito ng basta-basta. Kinailangan kong ubusin ang napakaraming pundasyon ng Star Boundary nang hiram ko ang lakas nito. Ang Star Boundary ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkasira dahil maraming Heaven Opening Realm Masters ang namatay sa labanang ito, at ang World Tree ay nakatanggap ng maraming pagkain mula sa kanilang mga gumuguhong miniature universe, kaya naman lumakas ang pundasyon nito sa halip na hamina. Kung gagawin ko pa ito ng ilang beses, masisira ang pundasyon ng Star Boundary, at ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Bahagyang tumango ang boss ng World Great Emperor. Totoo iyon. Dahil nagawang hiramin ni Yang Kai ang World Strength of the Star Boundary, natural na magagawa rin ito ng ibang mga Great Emperor ng Star Boundary. Sa orihinal, pinag-iisipan ng boss ng World Great Emperor kung dapat niyang gamitin ang parehong paraan upang mabilis na mapataas ang kanilang lakas, ngunit sa hitsura nito, kahit na ang pamamaraang ito ay magagawa, makakasira ito sa Star Boundary. Walang gustong gawin ito. Lumingon si Yang Kai kay Ching Kui at nagtanong sa mahinang boses. May problema ba? Sa ngayon ay pinagmamasdan ni Ching Kui ang bagong labas na Territory Gate. Hindi tulad ng isang normal na Territory Gates, ang bagong Territory Gate na ito ay patuloy na pumipilipit at namamaluktot sa ilang kadahilanan, na nagbibigay ng labis na hindi mapakali na pakiramdam. Ito ay hindi masyadong matatag. Kumunat ang noo ni Ching Kui. Hindi ko alam kung ano ang makakaharap natin kung papasok tayo dito ng padalos-dalos. Baka masira tayo ng void kung hindi tayo mag-iingat. Tama, kung ikaw ang manggaguna, hindi natin kailangang alalahanin iyon. Si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space, kaya natural na mayroon siyang paraan upang harapin ang sitwasyong ito. Paano siya nakagawa ng Territory Gate? Hindi ito maintindihan ni Yang Kai, ngunit tila inaasahan na ni Zuo Quanwei ang pag-unlad na ito, kung hindi niya sana siya naakit na atakihin ang black hole noong una. Saglit na nag-isip si Ching Kui bago nagpaliwanag. Ang sabi-sabi na ang Great Territories ay hindi konektado sa isa't isa noong sinaunang panahon. Ang bawat Great Territory ay umiral ng hiwalay sa iba. Inakala ng lahat na ang Great Territory na kanilang kinaroroonan ay ang buong universe. Gayunpaman, nakita ng mga great expert noong sinaunang panahon ang mga misteryo ng mundo at kahit papaano ay nakapagbukas ng mga daanan patungo sa iba pang Great Territories, na kung paano naging orihinal ang Territory Gates, katulad ng nasa harap namin. Habang dumarami ang mga Territory Gate, dumami ang bilang ng mga Great Territory na maaari nilang tuklasin, na sa kalaunan ay nabuo ang kasalukuyang 3,000 mundo. Idinagdag ni Su Yingzhou. Kung ang isa ay may sapat na lakas, maaari nilang lampasan ang territory barrier sa pagitan ng dalawang Great Territories at magbukas ng bagong Territory Gate. Naging pangit ang ekspresyon ni Yang Kai. Alam ko, nahulog ako sa bitag ng matandang asong iyon. Marshall Pick, Kabanata 4,600. Ang bagong Great Territory. Sa normal na mga pangyayari, kahit na ang labanan sa pagitan ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ay maaaring hindi makalusot sa territory barrier, ngunit si Yang Kai ay nagkataong bihasa sa Dao of Space. Kasabay ng nakaraang pagsabog ng Heavenly Sword Palace at iba't ibang pagkakataon, nagawa ni Zuo Quanwei na humiram ng kanyang lakas para magbukas ng daanan sa pagitan ng dalawang Great Territories, na sa huli ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Kung hindi, imposible para kay Zuo Quanwei na makatakas mula sa pagkakahawak ni Yang Kai kahit na siya ay isang bihasang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kung maiipit siya ni Yang Kai hanggang sa mapangalagaan ng 6th grade Masters ng Voidland ang lahat ng kanilang mga kalaban, hindi na makakalaban si Zuo Quanwei kapag sumama na rin sila at nakubkob sa kanya.
Sa kasamaang palad, pinalampas ni Yang Kai ang napakagandang pagkakataon. Sino ang nakakaalam kung ang panahon ng matandang aso ay hindi pa dumating o ang langit ay sadyang ayaw pumanig kay Yang Kai. Wala akong ideya kung aling Great Territory ang nasa kabilang panig. Kumunat ang noo ni Chingkoy. Papasok ako at titingnan. Sinabi ni Yang Kai habang siya ay humakbang pasulong. Payagan mo ako. Dumating si Huigu sa harap ni Yang Kai sa isang iglap at nagmamadaling pumunta sa territory gate nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang huli na magsabi ng kahit ano. Matapos personal na patayin si Huang Quan at makamit ang kanyang paghihiganti, si Huigu ay walang pinagsisisihan sa buhay na ito. Walang nakakaalam kung may ambush na naghihintay sa kanila sa kabilang side ng territory gate o wala, kaya Dehado ang unang susugurin. Hindi pa ganap na nakaka-recover si Yang Kai, kaya hindi nararapat na siya ang manguna. Mula sa puntong ito lamang, makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng Huigu at grupo ni Mauzi. Pareho silang nag-iwan ng kanilang mga pangalan sa loyalty list, ngunit si Huigu ay mas tapat. Hindi siya pinapayagan ni Yang Kai na pumasok sa territory gate ng mag-isa. Bagamat ang territory gate na ito ay nabuo sa pamamagitan ng kanyang pagtusok sa territory barrier, ito ay nabuo pa lamang at hindi pa matatag. Sa kanyang kahusayan sa Dao of Space, hindi kailangang matakot si Yang Kai sa Void Turbulence. Si Huigu, sa kabilang banda, ay iba. Baka mawala pa siya sa Void kung siya ay malas. Si Yang Kai ay sumunod sa likod ni Huigu na parang anino habang ang iba ay mabilis na hinabol sila. Ang territory gate ay talagang hindi matatag. Ito ay nagbigay sa lahat ng pakiramdam ng pagbaluktot habang ang lahat ay dumaan dito. Ang void turbulence sa kanilang paligid ay umikot ng husto sa hangin ng kaguluhan at kawalang hanggan, na naging sanhi ng tibok ng puso ng lahat. Mabuti na lang at naging maayos ang lahat, at sa isang kisap mata, lahat sila ay dumaan sa territory gate at nakarating sa Great Territory sa kabilang panig. Agad na umikot ang lahat ng kanilang world force habang palihim nilang itinaas ang kanilang mga bantay. Ngunit laking gulat nila, walang ambush na naghihintay sa kanila. Malamang na walang lakas ng loob si Zuo Quanwei na manatili dito at hintayin ang Voidland na habulin siya. Nawala niya ang higit sa kalahati ng kanyang 6th grade Heaven Opening Realm subordinate sa nakaraang labanan, at lahat ng nasa ilalim ng 6th grade ay napatay o nahuli. Kung nanatili siya rito, hihintayin na lang niya ang kanyang kamatayan. Maaari rin siyang makatakas sa lalong madaling panahon at makahanap ng isang lugar upang magpagaling, pagkatapos ay maghanap ng pagkakataon upang makabalik. Nang magkamalay ang lahat sila ay nakakita ng nakasisilaw na mga nebula at mga bituin sa kanilang paligid. Ito ay isang magandang tanawin. Ang lahat ay natigilan sa napakarilag at nakamamanghang eksenang ito, maging si Yang Kai ay bahagyang nagtaas ng kilay. Bagamat nakakita na siya ng maraming great territories, napakabihirang pa rin ng magandang great territory na tulad nito. Walang great territory ang maihahambing sa lugar na ito. Mayroong maraming mga bituin sa kalangitan, na nagpapahiwatig na mayroong maraming universe world sa Great Territory na ito. Nagkaroon din ng Sunstar ilang milyong kilometro lang ang layo, na nagniningning ng maliwanag habang ang paminsan-minsang gintong pag-alab ay bamulong sa paligid nito. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, tahimik na nag-iimbestiga. Sa kanyang tabi, kinuha ni Chingkoy ang kanyang universe chart at tiningnan ang kanyang lokasyon, sinusubukang alamin ang kanilang posisyon. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mata niya sa gulat. Si Su Yingzhou, na nakatayo sa tabi niya, ay curious na lumingon at nagtanong. Ano ang problema? Itinaas ni Chingkoy ang kanyang mga mata at tulala siyang tinitigan, bumubulong. Ang Great Territory na ito ay hindi minarkahan sa universe chart. Saglit na natigilan si Su Yingzhou bago nagtatakang nagtanong. Talaga? Sina Yuhi, Huigu, at ang iba pa ay napalingon din sa kanya, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ni Duan Hongchen, at ang ibang mga Great Emperor ay nakasuot din ng mga katulad na ekspresyon. Hindi nila maintindihan kung bakit gulat na gulat ang iba. Bagamat ang mga Great Emperor ng Star Boundary ay dinala ni Yang Kai sa Voidland maraming taon na ang nakalilipas, halos buong panahon sila ay naglilinang sa pag-iisa at kamakailan lamang ay sumulong sa 6th grade. Wala silang masyadong alam tungkol sa outer universe, kaya natural, hindi nila alam kung ano ang kinakatawan ng Great Territory na hindi namarkahan sa mapa. Maging si Yang Kai ay hindi nang ahas na maging tiyak at maaari lamang gumawa ng ilang mga haka-haka. Kinuha din ni Yuhi at ng iba pa ang kanilang universe charts at sinuri upang kumpirmahin ito mismo. Natuklasan nila na hindi nagsisinungaling si Chingkoy sa kanila, ang Great Territory na ito ay hindi namarkahan sa universe chart.
na nangangahulugan din na hindi nila natukoy ang kanilang kasalukuyang lokasyon sa universe chart. Kailangang malaman na maging ang Great Territory kung saan matatagpuan ang star boundary ay minarkahan sa universe chart. Gayunpaman, binigyan ito ng generic na identification code dahil ito ay masyadong malayo at malungkot, na nagpapakita kung gaano kalawak ang universe chart. Ang universe chart ay naglalaman ng lahat ng Great Territories na nadiskubre at na-explore, wala ni isa man ang naiwan. Ngunit ngayon, ang Great Territory na kanilang kinaroroonan ay hindi na markahan sa universe chart, na nag-iwan lamang ng isang posibilidad. Ito ay isang Great Territory na hindi pa natutuklasan. Tuwang-tuwang sinabi ni Chingkoy. Ang mataong World Great Emperor at ang iba pa ay natigilan saglit bago naunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Chingkoy. Isang bagong Great Territory. Paulit-ulit na tumanggo si Chingkoy. Isang bagong Great Territory. Ang isang bagong Great Territory ay nangangahulugang hindi maisip na mga mapagkukunan at kayamanan na maaaring makuha. Malamang, kung ang balita tungkol sa bagong Great Territory na ito ay kakalat, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Paano magkakaroon ng bagong Great Territory? Kumunat ang noo ni Marshall Beast Great Emperor. Nabalitaan lang niya mula kay Chingkoy na noong sinaunang panahon, ang bawat Great Territory ay umiiral sa sarili nito, at iniisip ng lahat na ang Great Territory na kinaroroonan nila ay ang buong mundo. Ito ay pagkatapos lamang na ang mga great expert noong sinaunang panahon ay lumikha ng maraming territory gate, na nag-uugnay sa maraming Great Territories, na nabuo ang kasalukuyang 3,000 mundo. Ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng paggalugad, lahat ng Great Territories ay natuklasan. Hindi dapat magkaroon ng anumang bagong Great Territories. Sumagot si Chingkoy, umiling-iling. Hindi ko alam, marahil ay hindi ito minarkahan ng ilang sinaunang Great Expert noong sila ay nagpapaunlad ng Territory Gate, o marahil ito ay isang bagong silang na Great Territory. Biglang nagsalita si Yang Kai, na nanatiling tahimik hanggang ngayon. Napakabata pa ng Great Territory na ito. Ang paggamit ng salitang, bata upang ilarawan ang isang Great Territory ay walang alinlangan na kakaiba, ngunit agad na naunawaan ng lahat ang ibig sabihin ni Yang Kai. Ang mga misteryo ng buhay at kamatayan ng isang universe world ay mahirap unawain kahit na para sa mga may pambihirang paglilinang sa 6th grade heaven opening realm. Ang paglipol at muling pagsilang ng isang Great Territory ay mas hindi nila maabot at tiyak na hindi nila mauunawaan sa kanilang kasalukuyang paglilinang. Walang nakakaalam kung kailan ipinanganak ang Great Territory na ito, ngunit naramdaman niyang kay ang bata at murang edad ng kalapit na Sunstar. Katulad ng naramdaman niya na tumatanda na ang araw sa Black Territory salamat sa kanyang Golden Crow True Fire na may espesyal na koneksyon sa Sunstars. Taliwas sa araw ng Black Territory na parang isang matandang lalaki na nasa libingan ang isang paa, ang Sunstar sa harap niya ay isang bagong silang na sanggol. Dapat kong ibigay ang buong pag-angkin sa lugar na ito. Kung ito ay anumang iba pang oras, tulad ng isang mahusay na pagtuklas ay gumawa ng lahat ng mga ito kalugod-lugod. Gayunpaman, lahat ay hinahabol si Zuo Quanhui ngayon at ang kanilang mga kinabukasan ay mapupuno ng mga alalahanin at panganib kung hindi nila siya mahahanap. Si Yang Kai ay orihinal na medyo nag-aalala na si Zuo Quanhui ay tuluyang makatakas. Total nasa likod niya na siya ng 2 oras. Ang 2 oras para sa isang 7th grade heaven opening realm master ay maraming oras para gawin ang maraming bagay at maglakbay ng malayong distansya. Gayunpaman, dahil kinumpirma nila na ito ay isang bagong Great Territory, hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Hiniram ni Zuo Quanhui ang lakas ni Yang Kai para masira ang territory barrier at makatakas sa lugar na ito. Dati, parang nakahanap siya ng maliit na pagkakataong mabuhay sa pamamagitan ng ilang stroke ng swerte, ngunit sa hitsura nito, ito ay isang stroke ng malas at nahulog siya sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Iisa lang ang territory gate, kaya walang matatakbuhan si Zuo Quanhui. Para siyang pagong na nagtatago sa sarili niyang shell. Iwanan na natin ang usapin ng bagong Great Territory na ito para sa ibang pagkakataon, ang paghabol sa Zuo Quanhui ang mauna. Sigaw ni Yang Kai habang patungo siya sa isang tiyak na direksyon nang hindi nagbibigay ng paliwanag sa sinuman, kasunod ng ilang bakas na naiwan. Mabilis na pinigilan ng lahat ang kanilang pananabik at sumunod na malapit sa kanyang likuran. Sa daan, ginawa nilang lahat ang lahat para mabawi ang kanilang lakas at lakas. Hindi gumagamit ng Space Principle si Yang Kai. Una sa lahat, ang paggawa nito ay makakaubos ng marami sa kanyang lakas at sinisikap niyang i-conserve ang bawat bit ng kanyang enerhiya ngayon upang madagdagan ang kanyang pagkakataong manalo laban sa Zuo Quanhui.
Pangalawa sa lahat, magiging abala para sa kanya na subaybayan ang mga bakas na naiwan habang gumagamit ng instantaneous movement. Nasa likod ni Yang Kai si Luan Baifeng, kaya pareho siyang nagulat at humanga. Kung nanghula lang siya nang makita niyang hinayaan ni Yang Kai ang 6th grade Heaven Opening Realm Myriad Demons Heaven na disipulong iyon, sigurado na siya ngayon. Ang lalaking nakalusot sa 6th grade mula sa 5th grade ay dapat na especially iyan ni Yang Kai. Ngunit paano ito posible? Ang lalaking iyon ay halatang disipulo ng Myriad Demons Heaven, kaya kailan nasangkot si Yang Kai sa kanya. Malabo niyang naalala na noong nasa Heavenly Sword Palace siya, tinawag ni Pei Wenzuan ang lalaking iyon bilang junior brother Mo Sheng. May halos hindi matukoy na mga bakas ng Demon Chi na naiwan sa kawalan, kaya kitang-kita na ang lalaking ito na nagngangalang Mo Sheng ay sadyang nag-iwan ng bakas para sundan ni Yang Kai. Kung hindi dahil dito, maaaring hindi mahanap ni Yang Kai si Zuo Quanhui sa malawak na kawalan na ito kahit gaano pa niya gustong hanapin ang huli. Hindi maiwasan ni Luan Baifeng na humanga sa kanya. Habang tinitignan niya si Yang Kai, mas naramdaman niyang mas mapanlin lang ang lalaking ito kaysa kay Zuo Quanhui. Anong klaseng tuso at mapanlin lang na pag-iisip ang nakatago sa mukha ng binatang ito? Isang bagay na ipadala ako sa Heavenly Sword Union, ngunit ang isipin na maaari niyang ilagay ang kanyang ilong sa Myriad Demons Heaven ay isa pang bagay sa kabuuan. Ito ay Myriad Demons Heaven. Isa sa sikat na 36 na cave heavens. Ano ito? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin, naramdaman ang kakaibang tingin ni Luan Baifeng. Umiling si Luan Baifeng at hindi napigilan ang kanyang pagtawa. Iniisip ng ginang na ito na ang pagkawala niya sa iyo noon ay hindi nararapat, Master. Bahagyang humirit si Yang Kai. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Dahan-daang umiling si Luan Baifeng, walang sinasabi. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pagtataka sa kanyang mukha. Matapos makitang wala na talaga siyang masabi, hindi na siya mapakali at tumutok sa paghabol sa kalaban. Bagamat 2 oras lang ang simula ng Zuo Quanhui, hindi naging mabagal ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Hindi naging madali ang paghabol sa kanya. Sa kabutihang palad, kailangan ding gumaling ni Yang Kai at ng iba pa, kaya hindi sila nagmamadali. Pagkalipas ng 5 araw, bumungad sa kanilang mga mukha ang isang mayamang aura ng Universe World nang lumitaw ang isang bituin sa kanilang harapan. Ito ay isang asher na mundo at dapat sana ay mapayapa at tahimik, ngunit kung titingnan ito mula sa kawalan, kitang-kita nila na ang lagay ng panahon sa ibabaw ng Universe World ay mabilis na humihina, ang mga bagyo ay makikita sa lahat ng dako. Doon, napahinto si Yang Kai sa kanyang paglalakad habang nakatingin siya sa Universe World, pinaikit ang kanyang mga mata. Direktang nakaturo ang landas ni Wukong patungo sa Universe World sa kanyang harapan. Sumimangot sandali si Cheng Kui bago biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kalokohan, sinusubukan ni Zuo Quanhui na pinuhin ang World Force ng Universe World para makabawi. Lumubog ang magandang mukha ni So Yingzhou. Iisipin na ang isang tao mula sa Thousand Crane Paradise ay talagang gagamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan.